lalakbay lamang sa mundong ito. Ano ba naman yung tinatagal ng tao sa mundong ito? Amen? Siguro inaabot lang tayo 60, sa maswerte na mga 70s, o kung mas maswerte ka pa, 80s. Amen? At yung pananatili natin sa mundong ito ay mga bagay na iba't iba ang ating nararanasan. Iba't iba, masaya, malungkot, mahirap, maginhawa. At mga kapatid, kung ikukumpara natin yung pangako ng ating Panginoon kukumpara natin siya sa pananatili natin sa mundong ito ay parang wala pa sa katiting. Amen? Wala pa sa mga katiting ng pangako ng Diyos. At sabi nga dito, ang una, mga kapatid, ay ang ating paglalakbay na mayroong tiyak na pasimula. Sa ating pagsisimula, mga kapatid, ay sinasabi dito na itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang kumipigil sa atin. Narito nga ito, mga kapatid, na sa ating buhay sa mundong ito ay lagi nandiyan yung lagi may ang kasalanan, may conviction, kumbaga. Yung conviction ng kasalanan lagi nariyan. Na sabi nga dito sa John 3:19, at ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. At sa 20, sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw, upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. Yun nga, mga kapatid, na ang ating Diyos ay binigyan niya na tayo ng chance, kaligtasan, ibinibigay niya na ito sa atin. Ngunit ang ginagawa ng tao, ano ba ang ginagawa ng tao? Mas lumalayo sila, mas pinipili nila yung mga maling gawa. At tayo din mismo, nanggaling tayo dito, nung tayo nasa, maging ako sa kamunduhan na sabi nga, meron pang mga sinasabi na pag sumimba ka, masusunog ka. Di ba? Meron tayong ganun dati. Meron din mga salitain sa labas na magsisimba ka nga, magkakasala ka naman ulit. Di ba? Yun yung mga likong pananaw, napakalikong pananaw ng tao na bulag pa sa pananampalataya. At tayo ngang nakasumpong ay sadyang napakapalad. Amen? Napakapalad natin. Sapagkat ang sabi dito sa John 8, verse 12, muli nga nagsalita sa kanila si Jesus na sinabi, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Amen. Napakagandang verse, mga kapatid. Tayo mga nakasumpong ay sadya namang napakaganda, no? At huwag natin ito ipagkait, kumbaga. Huwag natin ipagkait yung mga bagay na nasumpungan natin. Yun nga, sabi nga, masdan mo ang pangako ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng paningin, kundi sa iyong puso at isipan. At ang buhay na inaalok sa atin ng Panginoon ay, sabi nga, hindi naman yung perfect. Hindi perfect na buhay. Lahat ay nadaan sa mga pagsubok. Hindi tayo tatatag pag hindi tayo pinadaan sa pagsubok. Amen. Yes. At sabi nga dito, ang mga pasan ay kahit anong bagay o aspeto na humahadlang sa isang taong magpatuloy at magtagumpay sa kanyang buhay pananampalataya. At ang ilang mga pasan nga dito, mga kapatid, ay yung ating labis na pagbibigay ng oras sa mga telebisyon, gadgets, cellphone, yung mga ilan, mga kapatid. At maging yung sobrang focus natin sa trabaho na hindi natin nabibigyan ng oras ang ating Diyos at ang ating pamilya. Ito ay ilan sa mga bagay na pasan natin, mga kapatid. Dahil nga sa sistema ng mundong ito, tayong mga cellphone, at maging nangyayari naman talaga na pag nakapag-cellphone, nakakain talaga ng ilang oras. Naranasan ko yung mga kapatid. At mga kapatid, maging ang pagiging makasarili, yan, takot,
pangmamaliit sa sarili. Mga pasandin pala natin to, hindi natin kailangan itong ating pagiging pagmamaliit sa sarili. Sabi nga, ang pasan ay iba-iba sa bawat individual. Bawat isa sa atin na kailangan suriin ang mga karakter at kilos. Amen. Sabi nga dito, at ang ilang pa sumusunod ay maliliit na kasalanang madaling nagpapabihag sa atin at pumipigil sa ating takbuhin at takbuhin nasa harap natin. Sabi nga dito, yung pagtabing sa katotohanan, kusang loob na hindi pagkilala sa pananaw ng ibayan, masyadong bilib sa sarili, hindi na kinikilala yung pananaw ng ibayan, at magiging materialistic, at pagiging hambog, ilan lamang ito mga kapatid, mainitin ang ulo, pagiging hindi responsable, pabigla-bigla sa mga desisyon. At sabi nga dito, ang mga kasiraan sa ating karakter o maging pagsasawalang bahala sa kanila gaya ng pagtanggap na sila ay bahagi na kung sino tayo ay pagkabigo na ating maituturing silang kasalanan na nararapat na itabi. Yan. Ito nga mga kapatid, yung mga kasalanan na parang ipinagpapawalang bahala na lang natin. Kung meron tayo nito, mas maigi na itabi natin, alisin natin yung mga kasalanan na simpleng pagsasabi ng masama. Minsan kasi may pabigla-bigla tayo na sinasabi na hindi magandang salita. Nakakabigla lang. Pero at least dapat inaalis na natin ito sa atin. At talagang ito ay isa sa pasan na ating dapat na At sabi nga dito, subalit sa pamamagitan lamang ng pagkilala sa mga iyon bilang kasalanan, ay makapagtatapat tayo sa Diyos at makapanghihingi ng tulong na Kanyang alisin ang mga iyon mula sa ating pagkatao. Amen. At dito sa number 2 mga kapatid, ang ating paglalakbay ay magdadala sa atin sa mga mapanghabang lugar at pagkakataon. Amen. Marami tayong nabasa sa ating Bible. Nandyan ang ating naunang si Noe. Kung paano siya sinubok. Mga kapatid, yung pangyayari, sipin mo naman buong mundo ang gugunawin at ikaw lang ang matitira. Gagawa ka pa ng malaking barko. Paano na yan? Mga kapatid, wala naman, sabi nga, wala namang mga heavy equipment pa nung una. Mga kapatid, ang ating sinuway nga ay nagpamalas siya ng isang mapagpitagang pananampalataya. Amen. Maging ang ating ninunong si Abraham, siya ay naging masunuring, naging sakripisyal na pananampalataya. Maging kay Sarah, na bagamat sa kanyang katandaan, parang wala nang chance para siya ay mabuntis pa. Ngunit dahil sa kanyang pananampalataya, sabi nga dito, yung imposible niyang pananampalataya, dahil sa pananalig niya sa ating Panginoon, ay napagtagumpayan niya ito. Amen? Ang punto dito mga kapatid ay, lagi tayong may kinakaharap tayo. May kinakaharap tayo, bawat isa sa atin. Pero, siguro wala sa katiting ng mga pinagdaanan ng mga ilang nabanggit, mga kapatid. Huwag nating, kumbaga gayahin natin sila, maging inspirasyon. Kumbaga, sa mga maliliit nating bagay, hindi natin kailangang magpatisod, magpadala. Mga kapatid, kailangan din natin itong mapagtagumpayan na gaya na napagtagumpayan ng iba dahil sa tulong ng ating Panginoong Jesus. Yan. At ang number 3, mga kapatid, ang ating paglalakbay ay nagbibigay sa ating tiyak na layunin. Sabi nga sa Hebreo, chapter 12, verse 2, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Yan. Ngayon mga kapatid, sabi nga dito, ituon mo ang iyong mata sa kampiyon. Sino ba ang ating kampiyon? Si Jesus. Amen? Ang ating Panginoon ang ating kampiyon dahil nabasa natin kung gaano kasalimuot. Hindi lang ganun yung pagka-definition ng ng kanyang sinapit. Mas mahigit pa sa pagkamasalimuot, mga kapatid. Ngunit, sa pangyayari nito, mga kapatid, hindi naging hadlang
kapatid, hindi naging hadlang lahat ng kanyang mga pinagdaanan. Hindi naging hadlang para ganapin niya yung kung ano ang nararapat at kung ano ang dapat niyang mapagtagumpayan. At ganoon din sa atin mga kapatid. Sabi nga, tayo ay nababahala sa kung ano ang mga nangyayari sa atin ngayon at sa kung ano man ang maaari pang mangyari. Subalit kung titingin tayo sa ating Panginoong Hesus, mauunawaan natin katiting lang pala ang mga pagsubok natin sa mundong ito. Sa pagtingin sa nakaraan, makikita natin ang kaligtasang napagtagumpayan para sa atin doon sa Kalbaryo. Sa pagtingin sa hinaharap, makikita natin ang kinabukasang nakalaan sa atin dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Sa pamamagitan ng pag-focus ng ating mga mata sa Kanya na siyang gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, nakakakuha tayo ng perspektibo ukol sa kasalukuyan nating mga dalahin. Amen. At napapalakas tayong takbuhin nasa harap natin ng mayroong pagtitiis. Sabi nga sa Hebrews 12 verse 1, dahil ang katagumpayan ay abot kamay na natin. Amen. At ito pong number 4, ang ating paglalakbay ay isang yumayabong na karanasan. Basahin ko natin itong sa verse 2. Sabi nga, na siya, dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya, ay nagtiis ng krus na niwalang bahala ang kahihiyan. Yan. Sabi nga dito, ang pariralang nagtiis ng krus na niwalang bahala ang kahihiyan ay kaugnay ng anyo ng pagpatay na nakareserba para sa mga patapon sa lipunan. At ang pagpako ay isang pangit at nakabababang paraan ng kamatayan. Yan, ang ating Panginoong Hesus ay nakapakong hubad sa Romanong krus sa gitna ng dalawa ng pinakamatinding kriminal. Ang kahihiyan ay kanyang niwalang bahala. At ang salitang iyon ay hindi nangangahulugang pagkapuot, kundi pagkakatantong hindi iyon mahalaga. Hindi nangangahulugang pagkapuot, kundi ang pagkakatantong iyon. Kanyang tiningnan ang kahihiyan sa krus bilang maliit na kaparusahan kumpara sa kung ano ang parating, kung ano ang may dudulot ng kanyang kamatayan. Ang karangalan sa kaganapan niyon, kanyang tiniis ang lahat dahil pinili niyang mabuhay dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya. Halip na sa anumang kasiyahan kapag ang maaaring ibigay ng mundo. Amen. Sana mga kapatid tayo, maging ganito rin tayo mga kapatid na sa ating paglalakbay pananampalataya ay mas tingnan natin kung ano ang nasa unahan natin. Kung ano yung patutunguhan natin. Hindi ba mga kapatid yung para tayong pag tayo binigyan ka na, inalo ka ng sanlibutan ng isang kasiyahan niya. Ano ba naman kasiyahan ng ating pagiging karnal? Pera, gadget, sasakyan, material. Kahit anong material. Pero mas may higit pa doon mga kapatid. At yun nga ang itinuturo sa atin ng Panginoon na mas may higit sa lahat ng material na makakamta natin dito sa mundo. Amen. At ito mga kapatid, ito pong 5, panghuli na po ito. Ang ating paglalakbay ay may tiyak na destinasyon. Ayan, sabi dito, at umupo sa kanan ng luplupan ng Diyos. Amen. Mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus, nang matapos niya ang takbuhin ito, mga kapatid, ay nagkameron siya ng isang kagalakan. Amen. At ito nga yung naganap niya kung ano ang nararapat. At tayo man din, mga kapatid, tayo ay nasa mundong ito, ngunit ang ating takbuhin, ano ba ang ating takbuhin? Amen. Bilang mananampalataya, ang ating takbuhin dapat takbuhin para sa langit. Takbuhin para sa buhay. Takbuhin para mamuhay kasama ang Diyos magpasawalang hanggan. Takbuhin para sa kaganapan. Takbuhin para sa katwiran. Takbuhin para sa lupang ipinangako. Takbuhin para mabuhay sa bagong langit at bagong lupa kasama ng Diyos magpasawalang hanggan. Takbuhin para makilala ang Diyos, makasama siya magpakailanman. Amen. Sabi nga, ang ating takbuhin dito sa mundong ito ay hindi parang, sabi nga yung parang nasa Disneyland, na laging ang saya.
Kapatid, hindi katulad ng ibang organisasyon na puro pagpapala ang sasabihin sa iyo. Amen? Kahit siguro hirap ka na, puro pagpapala, imbes na ang i-preach sa iyo ay yung tulong, kundi pagpapala pa rin. Maganda naman, napaka-positive. Kumbaga, kung ano yung kailangan, hindi natin hindi ang pamumuhay natin dito sa mundong ito ay hindi naman ganun. Ang dami natin pinagdadaanan eh, amen? Marami tayong pinagdadaanan, lalo tayong may edad na sinama sa may edad. Yan. Ang dami tayong pinagdadaanan. At ang sabi nga dito ay, oo, at lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay mga magbabata ng pag-uusig. Sabi ko yun sa 2 Timothy chapter 3 verse 12. Yan. At sabi nga dito, hindi magtatagal ang ilusyon ng buhay sa mundo ng kayamanan. Kalusugan at kasiyahan ay mababasag ng suliranin at paghihirap. Ito ang natural na anyo ng mundo ito. Mga kapatid, lahat ay may hangganan. Kalusugan natin, kasiyahan, maging yung mga suliranin, maging yung ating pera, lahat yan masisira at darating nga mga kapatid yung pagkatapos ng lahat. Ang kailangan nila ay, sabi nga dito, ang kailangan nga ay tulong, mga kapatid, at ang imahe ng takbuhin yan. Sa mga atleta naman mga kapatid, ang imahe ng takbuhin, ang mga atleta sa sinaunang panahon ay nakikipagtunggali, hindi para sa salapi, kundi para sa kalwalhatian. Ang gantimpala ay simpleng korona na nilikha mula sa sangay. Subalit ang korona na iyon ay sumisimbolo ng kahusayan. Ang mga atleta sa anumang sport ay mayroong iisa at simpleng layunin. Ang makamit ang gantimpala, ang layuning ito ay naghahatid ng focus sa kanilang buhay at nagbibigay ng motibasyon sila ay magsanay ng may kaigahan. Yan. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 9 verse 25, at ang bawat tao ay nakikipaglaban sa mga palaruan ay hindi mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira. Ngunit tayo'y niyaong walang pagkasira. Amen. Sabi nga dito, at buong loob nilang tinanggap ang pisikal na sakit, handang magbigay ng anumang halaga tungo sa pagpupunyagi. Kanilang tiningnan niya ang mga naunang nagwagi bilang kanilang halimbawa at sila'y desididong maging kawangis nila sa pagtatagumpay. Amen. At ito nga mga kapatid, tayo mga kapatid ay sa mundong ito ay talagang yung ating paglalakbay, yung ating takbuhin ay hindi madali. Yan. Ulitin ko lang mga kapatid ay una, kailangan natin ay bilang isang manlalakbay, hindi natin kailangan ng mabibigat na dala. Amen? Ito nga yung ating kasalanan. Bilang mananakbo naman, hindi natin kailangan na mabigat din dala bilang isang mananakbo kasi ito yung magpapabagal sa atin at magpapahirap sa atin. No? Kaya kailangan natin siyang tanggalin. Yeah. At ito nga, ang ating paglalakbay magdadala sa atin sa mga mapanghamong lugar at pagkakataon yan. Tingnan natin ang ating mga naunang sina Abraham nga mga kapatid, si Sarah, maging si Noe. At number 3, ang ating paglalakbay ay nagbigay sa atin ng tiyak na layunin. At ang tiyak na layunin natin mga kapatid ay ating kung paano ginawa ng Panginoon yung pagkapanalo niya. Amen. Yung pagkapanalo niya sa anumang na pinagdaanan niya. At dito nga, ang ating paglalakbay, isang yumayabong na karanasan. Ito number 4. At mga kapatid, gawin natin, kumbaga, motivasyon. Motivasyon yung mga pinagdadaanan natin na pag tayo ay nalampasan natin, parang kaya pala. Mga kapatid, kaya pala sa tulong natin, Panginoon. At ang ating number 5, ang ating paglalakbay na may tiyak na destinasyon at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Yan. Napaka-ganda nito mga kapatid na itong topic na ito, kumbaga, encouragement. Yung press on natin na yung press on natin na tema ngayon.
No, kapatid, magpatuloy tayo. Hindi natin kailangan bumalik. Patuloy tayo sa Panginoon. No, kapatid, gawin natin itong takbuhin natin ito. Hindi tayo titigil. Amen. Dapat tayo ay laging moving forward. Hindi natin kailangan tumingin sa kaliwat kanan. Lagi tayo sa takbuhin na para sa langit. Amen. At hanggang dito na lamang po mga kapatid. Magandang umaga po.